Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado. Walang moto. So yan, ibahin natin konti since hindi tayo makapag-motor or hindi tayo nakapag-motor. Ayaw nating masayang yung pagkakataon na hindi tayo makapag-vlog, of course. Para at least tuloy-tuloy yung pag-upload pa rin natin. So yun guys, okay din to kasi pwede ko mabasa ng buo yung mga nagbe-message sa atin. Kasi may nag-message sa atin, nangingi siya ng advice. Kasi itong si Ropa natin, anyway, basahin ko sa inyo guys. Sabi niya sa atin, boss, follower mo ako sa TikTok at YouTube, pero di kita ipa-follow dito. Sa Instagram kasi siya nag-message. Baka makita ng EA ko na ikaw yung sikreto ko. So, ibig sabihin, yung EA nito is nag-check ng pina-follow niya. Kaya, pwede niya makita yung Suplado Moto. Naka-public tayo, di ba? Anyway, so yun, sabi niya, anyway, may babae ako na na-meet sa bar. Did everything na natutunan ko sa iyo hanggang sa natapos yung first date namin. Di ko nga ni-replyan siya. Pina-last message ko. Okay. So, ibig niya sabihin, yung babae yung last na nag-message tapos hindi niya ni-replyan. Tapos, after 8 hours, nag-send na ulit ng meme si EA, sabi niya. So, ni-replyan ko na lang. Pinapakita ko sa kanya na wala pa akong babae na second date kasi picky ako in terms of second date. Wow, pogi! gets niya naman daw yun. Kaso, mention siya ng mention during our date na manood daw kami ng sine or mag-coffee date. Guys, yung sinabi ko sa inyo, wag kayong manonood ng sine kung hindi pa talaga establish yung tiwala niya or yung... I think she's comfortable na rin naman kahit paano kasi siya na yung nag-aaya or nagpaparinig. Pero hanggat maaari kung hindi mo pa rin nabe-break yung boundaries niya or yung barriers niya na maging komportable siya sa'yo, how to say this, yung ma-break mo yung, yung personal space niya, wag na muna. Wag kayong papayag na manood kayo ng sine, okay? So itong babae na to, for me, she's setting the frame. Siya yung gusto niya masunod. Gusto niya masunod dun sa date or yung second date nyo, kaya wag kang papayag. Di niya directly sinasabi, pero alam mo yon, nagpaparinig. So nagpaparinig pala si EA about dun sa gustong mangyari ni EA. Ito pa, kaso lang alam mo na ayaw natin makipag-compete sa ibang lalaki. So ibig sabihin, etong si EA, meron pang ibang ini-entertain na ibang lalaki. Kaso lang alam mo na ayaw natin makipag-compete sa ibang lalaki para sa isang babae na maraming nangliligaw. Iniisip ko baka gagamitin lang ako nito. Well, I just want you to know na hindi sasama ang babae kung wala nang kukuha sa'yo na anything. Okay? So, hindi man natin masabing transactional yung pakikipagkita mo sa EA. Everything is transactional. There's no such thing as free. Unless, alam mo, kahit ngayon siya yung nag-aya, kahit siya yung nagbayad ng date nyo, kahit siya yung nagbayad ng sine. Still, at some point, you are providing something. 'Di ba? Maybe yung presensya mo, maybe yung the way how you talk to her. Ngayon lang siya nakatagpo ng kagaya mong lalaki na makipag-usap na gano'n. So ito pa, gusto ko lang sana ma-enlighten na tama ang desisyon ko na hindi na lang mag-second date kasi alam mo na magastos at ayaw ako makipag-compete or subukan ko muna mag-second date. Okay, Ropa, tandaan mo, gagastos tayo sa EA, okay? Hindi natin maiwasan na hindi gumastos. Imposible na hindi tayo gagastos sa EA. And they expected na tayo yung gagastos or magbabayad sa unang date. Kasi, yun nga, we are here to, kahit na sinasabi nila na women are strong independent nowadays, no, it's not. Okay? Kahit gaano sila ka-strong independent, they still want us to pay the first date. Okay? Tsaka ito pa kinaganda mga Ropa. Pag ikaw yung nagpe-pay ng first date, ang kinaganda doon is meron kang control sa flow. Actually, ganito I think nasabi ko na ito sa ibang videos ko. So pag ikaw nagbabayad or pag ikaw nagbayad sa first date, meron kang control, I mean to say, dun sa pwedeng mangyari sa date nyo. Kung pwede mong putulin agad yung conversation or yung discussion, pwede. Kasi ikaw yung magbabayad Tsaka unang-una pa lang, ikaw yung nagplan, di ba? So hindi naman pwede na ikaw yung magpaplano tapos siya yung pagbabayarin mo unless siya yung talaga yung nag-aya sa'yo. Yung sinabi niya mismo sa'yo na, tara, kain tayo. Tara, inom tayo. Tara, nood tayo sine. Yung pwede yun. Pero kung isipin mo na wag mo na ituloy yung second date dahil ayaw mong gumastos, nasa sa'yo yan. Pero yun nga, like I said, gagastos ka. Kahit anong mangyari. Kahit third date pa yan, fourth date pa yan. Yun nga ginaganda guys Kasi bilang lalaki, pag tayo yung nagbabayad, pag tayo yung gumagastos, may control tayo Diba? I mean to say, meron kang, how to say this, kahit pa paano leverage. Kahit pa paano, yung kumbaga, ang babae kasi na hindi nakaka-appreciate.
sa ginagawa natin, doon natin nafe-feel yung parang they not even trying. Alam mo yon, yung parang they expected agad na parang tayo magbabayad, tapos hindi man lang sila yung parang magkukusa na parang, or kahit na ano man lang, hindi, sige ako na, gusto mo hati tayo. Yung parang ganun. Pag ganun ng babae na hindi man lang nag-offer ng kahit anong amount of money, doon tayo na to turn off. Usually, yung mga ganung babae kasi they are very parang parang dahil babae ka, kailangan ko talaga magbayad agad sa first date natin or every date natin, kailangan ilibre kita. So doon tayo parang nafe-feel natin, we feel used, di ba? Anyway, so yun, tropa. Ang masasabi ko lang sa'yo, kasi first date is not enough for you to know this woman if you want to continue seeing her. And kung natatakot ka man sa magiging outcome nung second date nyo, then I just want you to know na, sige, try mo. Kasi minsan kung ano yung nakakatakot, yun ang masarap gawin. Kasi dun mo makikita at dun mo matetest kung talagang may game ka. Kung alinlangan ka, then go bro. Pero wag naman to the point na talagang wala kang idea kung ano yung gagawin mo. Kaya nga imposible ngayon mga ropa na pupunta ka sa isang date or makikipag-meet ka sa isang babae na wala kang any idea, 'di ba? Or wala kang any plan. Kaya putya, bro, 2025 na. Grabe na yung ngayon, information sa internet. Andito na si Suplado Moto at marami pang iba na nagbibigay ng dating advice. So depende na lang sa inyo kung sino yung gusto niyo sundin at depende na lang sa inyo kung sino yung gusto niyo talaga. Nakikita nyo na talagang may point magsalita or may point na magbigay ng advice sa inyo, di ba? Kasi ganun lang naman yan eh. Kung mas naintindihan nyo yung ibang dating advice ng iba, de good, di ba? At least, basta nakita nyo na may outcome, nakita nyo na may result, then doon kayo mag-stick, di ba? For example, for me, kung nakikita nyo na talagang abot ko kayo or naaabot nyo yung mga sinasabi ko at natatouch ko kayo emotionally, di ba? At na-stimulate ko yung brain nyo emotionally, tapos may aha moment. Aha! Sabi na nga ba? Tama ako ng iniisip ko. Buti na lang pinanood ko to. Di ba? Maraming nag-ano sa inyo sa akin, nagme-message sa akin regarding dyan. Yung mga, ba't ngayon lang kita nakita? Ba't ngayon ka lang dumaan sa FYP ko? Anak ng pating. Di ba? Mga ganun na, umamin na ako. Di ba? Lalo yung mga ganun, yung mga, kasi ilang content yung nilabas natin about sa wag kang aamin, di ba? Kasi yung pag-amin talaga nawawala na lahat. Kumbaga para kang nagpa-apoy, gumawa ka ng bonfire, tapos ang ginawa mo, nung malaki na yung apoy, ginawa mo, instead na uupo ka, enjoyin mo yung apoy, ginawa mo, binuhusan mo ng tubig, di ba? Nung habang lumalaki yung apoy, ginawa mo, nung uupo ka na dapat, i-enjoy mo yung apoy, magbabasa ka ng libro, or iinom ka ng beer, ang ginawa mo, binasa mo ng tubig, kaya nawala, di ba? So parang magda-die down. So anyway, ganun ang babae mga ropa. Wag kayong aamin, wag nyo ilalagay yung sarili nyo sa sitwasyon na meron silang way para i-reject kayo. Unang-una, hindi ko naman sinasabi na magpaka super kabato ka. Hindi naman pwede yun. You still need to show emotions. So maraming pag-show ng emotions. Nandyan yung paghatid mo sa kanya, nandyan yung pag-aalalay mo sa kanya habang naglalakad, nandyan yung lalakad kayo sa gilid na alam mo na medyo alanganin siya dun sa lugar niya, palit kayo. Diba? Something like that. Or pagbubuksan mo ng pinto. Hindi yun, brad. Hindi kasimpan yun. Kumbaga, still pa rin, showing how gentleman you are. Diba? So yun, Roba, yun ang masasabi ko. Kung natatakot ka, then you better grab this opportunity. Kung takot ka man doon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Kung natatakot ka man na ituloy na i-meet siya. Kasi yung minsan kung ano yung mas nakakatakot, yun ang mas masarap gawin. Maniwala ka sa akin. Kasi dyan lalabas yung game mo, dyan lalabas yung mas epektibo yung instinct mo. So yun guys, yun Ropa, yun ang pinakamasasabi ko. You need to try. Hindi ka pwedeng kasi kailangan mo talaga mag-gain na experience. Kung alam mong bubut ka pa sa experience, kailangan mo talagang gumawa ng sarili mong opportunity to experience yung yung presence ng mga AI. At doon mo masasabi kung talaga may point din yung mga bawat sinasabi ko at mga binibitawan ko sa inyo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. So sa'yo Ropa, good luck ha. Balitaan mo kami, message mo ako, PM mo ako. And ayun, para may matutunan din kami sa'yo. Okay? Bye-bye.